Hey guys, Mark again. Mga ma'am sir, kamusta kayo? It's been raining for 7 days, right? And yeah, so I went out for a late night dinner run sa Peri Peri. Yan siya. Dito sa Bayani Road. Oo, kita. So dinner run lang, bibili ako for takeout. Yun lang, gusto ko lang magbigay ng reaction about recent happenings. So nasa 3,000 kilometers na nga ba ako? Nasa 3,000 kilometers na yata ako. Okay, 51 kilometers na lang, 3,000 kilometers na. Not sure if you're able to see it. So far so good. Kahit maulan, maganda performance ng gulong namin. Ano pa ba? Labas kami ng labas recently, the past 2 days eh. So maganda yung performance, maganda yung kapit. So confident kami sa gulong. Goodyear yung gulong ni Territory Titanium X. And parang meron kaming, parang ang sarap ng feeling nung nakapag-upgrade kami on that. Yung tama yung timing kasi galing nga kami sa Mirage. So hindi kami ganun ka worried sa mga baha, sa mga lubak or whatever. So it's a good choice. And then another reaction that I want to give is dun sa platinum version ng Territory Hybrid. Maganda. Medyo masyadong loud nga lang sa tingin ko. May platinum dun sa harapan na nakalagay, which is nice. Ang ganda, ang maangas pa rin naman, pero wala naman pinagbago sa driving dynamics tingin ko. Doon lang talaga sa dagdag na digital scent. So I can live without that kasi may pabango naman kami. Sensitive din yung ilong ko, so may allergic rhinitis ako. Nothing groundbreaking, so hindi pa rin siya PHEV. So tingin ko marami pa rin bibili ng Titanium kasi konti lang naman yung difference eh. So kung bibili ka siguro ng kotse between flat Titanium, kung ngayon ka bibili kasi meron na nga nung platinum variant, I might as well get the platinum variant kasi 30,000 lang yata yung difference or somewhere around that ballpark figure. Pero kung gusto mo rin makatipid, Titanium is still a good choice coming from an owner. Ano pa ba yung upgrade nila? May in-upgrade percent ng something, hindi ko maintindihan kung sa ADAS may traffic something yata, pero yung rin yata maghamit sa Pilipinas yun basta-basta. Yun lang naman yung reaction. So far sa owner group, same thing. Wala naman nung nagreklamo ulit yung tulad ng last time na sobrang grabe yung bilang namatayan. Wala namang kaming ganung nakikita sa owner group. Yung mga usual quirks lang talaga nung mga hindi pa masyadong alam yung mga pasikot-sikot nung kotse. Okay? Yun muna, mabilis lang talaga to. Yeah, pakita ko sa inyo yung itsura ng ulan in a few. May pa uwi kasi maulan talaga eh. Palakas ng palakas, nakalimutan ko yung payong ko. So yan, Peri Peri Chicken sa Bayani Road. Yeah, thanks and ingat tayo guys kasi maulan. Bye bye muna. Okay, medyo matagal yun ngayon lang ako natapos, 1 oras yata na naghintay. So ako, yung pinaka worst experience ko ng takeout sa Peri Peri. Ang daming naghihintay, mga nauna ako. So kawawa naman. Not sure if this is a problem with the branch or sabi naman ni ate nasaktuhan lang daw. So ayan naman labas. Maulan pa din. Papasok pa naman tayo bukas guys sa mga work sa office. Good luck. Pahinga tayo ngayong Sunday. Sulitin natin ang pahinga. And yun lang, update. Ang taga, grabe. So 2,951 kilometers, 3,000 kilometers, bibigay ako ulit ng update. And may paparating nata na price drop ng langis. So mas maganda na rin yun. Yun lang. Ingat.